Simula na ng onboard training. Paano kumuha ng agency o company? Day 9 na tayo mga paps ng ating content series from cadet to officer on boardship. Mga paps, tanong lang, tapos na kayo sa training. Pero teka, paano ka makakasakay ng barko? Kailangan nyo po ng company or sponsor na makapagpapasakay sa inyo. Reality check mga paps, kahit tapos ka na sa school, hindi ibig sabihin may sasakyan ka na agad na barko. Kailangan mong humanap ng company. Dapat kang magpasa ng requirements sa kada opisina, kada kumpanya para lang matanggap ka. At minsan, kailangan mong maghintay ng matagal. Pinag-utility ka pa at yan ang nararanasan ng karamihan. Ito ang first real hassle mo bilang future seafarer. Kaya mga paps, sinasabi ko sa inyo, napaka-importante ang pagpili ng school na papasukan mo. May mag-i-sponsor ba na company sa'yo for your onboard training? Yun kasi ang importante mga paps. Kailangan may company ka na agad after your academic. Pero paano nga ba maghanap ng company? Ito mga paps, sana makatulong sa inyo. Mag-apply sa partner companies ng school mo. Meron kasi mga paps na yung mga company pumupunta na sa mga bawat school. Ngayon, kung hindi ka natanggap, pwede kang mag-walk-in sa kanila. Number 2, mag-walk-in sa shipping companies. Dala ka ng resume at documents. So, ito naman yung mga hindi partner ng school nyo. Meron kasi mga paps talaga na hindi ka minsan matatanggap. Meron naman, matatanggap sila. Depende kasi yan sa academic performance mo or swertihan lang din minsan. Next, mag-join sa online groups ng mga seafarers. May mga posted sa mga page dyan sa FB group. Mga paps, sali kayo. Pwede kayong mag-apply. Next, sumubok sa Marina accredited agencies. Legal at safe. Meron nga dyan mga paps yung magbabayad kayo ng 50,000, 100,000 para makasakay lang. Kaya yun, meron talagang ganun mga paps. Next, magtanong sa seniors o alumni. Networking is the key. So kailangan talaga ito mga paps, marami kang makakasalamuhang tao at makakatulong ito sa'yo. Kaya mga paps, huwag ka nang tatambay habang naghihintay ng sakay. Mag-apply para makasakay agad. Mga paps, syempre kung mag-a-apply kayo sa kumpanya, meron kayong mga dokumentong ihahanda. So make sure bago kayo mag-apply, dala-dala nyo na ito. Number 1, resume. Number 2, transcript of records. Next, yung training certificate mo, BSD, PHARB, SD, lahat dalhin mo na. Siyempre, passport, seaman's book, medical certificate kung meron ka na para kahit paano, alam mo na kung may problema ka. Pero kung makakapasa ka sa company, meron at merong medical yan mga paps. Next, vaccination record. Kailangan ito mga paps. Hanggat maaari, meron ka na dapat nito kasi ang kumpanya papakuhanin ka nito. And last, cover letter, optional pero pampabango lang. Tandaan mga paps, hindi lang skill ang labanan, kung hindi pagiging handa sa lahat ng bagay, lalo na ang iyong mga dokumento. Ang tanong ko sa inyo mga paps, may company ka na ba? O agency? O naghahanap ka pa rin hanggang ngayon? Like and follow mga paps para sa ating day 10 ng Seaman's Document Checklist, Passport to the Sea. Kung may mga katanungan po kayo, i-comment nyo lang po sa baba. Susubukan ko pong sagutin sa abot ng aking makakaya. Muli, this is Jalo Paps, your chismosong Marino.